Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, dito tayo sa ating programa ang Detox. At ngayong araw, inshallah ta'ala, ay nasa siyam na episode na po tayo. Alhamdulillah. At sa ikasiyam na episode na ito, pag-uusapan po natin, inshallah, ang tungkol sa mga suliranin sa mga pagkakalap ng kaalaman o ng Islamic education. Inshallah ta'ala, bibigyan ito ng liwanag sa atin ng programang ito kasama ang ating bisita, si Sheikh Ahmad Nur Salindawan. Alhamdulillah. Sheikh, kumusta po? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ito isang mabiyayang araw para sa atin dahil sa ikaw ay naging panauhin natin sa episode na ito. Isa sa mga mahalagang topiko na inshallah ta'ala tutulungan niyo kami, Sheikh, na mabigyan ito ng linaw at mas mabigyan ito ng pag-uunawa inshallah ta'ala ng ating mga tagapanood virtually at dito sa ating venue inshallah. At alhamdulillah, meron tayong kape, Sheikh. Pwede kayong magkape muna bago tayo magsimula. At gusto namin kumustahin ka, Sheikh, no? Bago tayo tuluyan, pag-usapan yung mga kwento at usapin, no? Dito sa ating topic. Kumusta po si Ahmad Nur ngayon? Allahu Akbar, mashallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hayakallah ya Sheikh, wa barakallahu fik. Saan? Unang-una sa lahat, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay maging baraka ang mga ganitong programa Amin. at magkaroon ng magandang resulta sa bawat isang Muslim Amin. na makakapanood nito inshallah. Yung kalagayan ng isang Muslim, palagi siyang nagsasabi ng alhamdulillah. Inshallah. Kahit ano pa yung kalagayan ng isang Muslim, nararapat at obligadong sabihin niya ang alhamdulillah. Dahil kahit gaano pa karami ang mga pagsubok sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas marami pa rin ang biyaya ang binibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, Subhanallah. yan yung dahilan kung bakit alhamdulillah palagi ang isinasagot ng isang tunay na Muslim. Alhamdulillah. So, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, purihin ng Allah dahil nandoon ang barakah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, dito sa ating topic ngayon, Sheikh, tungkol ito sa Islamic education. Gaano nga ba kahalaga ang Islamic education sa buhay ng isang Muslim? Kung Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanyang banal na Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Tuklasin mo at alamin mo na siya lamang ang nag-iisang Panginoon na walang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pundasyon kung bakit nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan, ang mga kalupaan, ang mga anghel, ang mga jin, ang mga tao, dahil upang tuklasin natin ang la ilaha illallah. So, paano tayo mamumuhay kung hindi tayo, kung hindi natin malalaman, kung hindi natin pag-aaralan kung sino yung Panginoon natin? 'Di ba? Yun yung purpose ng kung bakit nandito ka sa mundo eh. Para malaman mo, makilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, hindi mo makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala hangga't hindi mo natutunan, pinag-aralan, sinaliksik ang bagay na ito. So, ganyan kaimportante ang pagsasaliksik sa ating relihiyong Islam kung saan pag ikaw ay nananaliksik, may kwenta kang tao. Okay. Pero kung wala kang saliksik, wala kang kaalaman sa ating relihiyong Islam, tulad nga ng sinabi ng ating mga ulama, an-nasu 'indana ithnan, qani'un bi jahlin wa talibun lil 'ilm. Ang tao sa atin, sa panahon natin, kahit anong panahon pa yan, ang tao ay dalawang klase yan. Okay. May mga taong kontento na sila sa pagiging ignorante nila. Wa hum laysa 'indana shay. Yung mga taong yaon, wala silang pakinabang patungo sa amin. O di kaya wala silang pakinabang sa amin. Okay. O wala silang pakinabang sa umma, kasi wala silang inambag eh. Yes. Aw talibun li'ilm. Pangalawang klase ng tao ay nagsasaliksik ng kaalaman. So, mamili ka sa dalawang daan na yan. Saan mo gusto? Doon ka sa mga taong kontento na sa pagiging ignorante mo? Sapat na ba yan? Yung dala-dala mong kaalaman? O doon ka sa mga taong hanggang ngayon ay nananaliksik pa rin ng kaalaman? So, ganyan kayo kahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman. Sinabi pa ni Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, wa hajatun nas ila al-ilm
akthar min Hmm. hajatihim ila at-ta'ami wash-sharab. Mm. Yung pangangailangan ng mga tao sa pagsasaliksik ng kaalaman ay mas mahalaga, mas marami kaysa sa pangangailangan nila sa mga pagkain, sa Mm. mga inumin o Yes. kahit ano pa mang bagay. Bakit? Matutulog ka, Mm. may gabay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano ka matulog. Yes. Magigising ka, may gabay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Lalabas ka ng bahay, papasok ka ng bahay, mag-aablusyon ka, lalabas ka sa CR, papasok ka sa CR, so papasok ka sa masjid, lalabas ka sa masjid. Maglalakbay ka. Lahat yan, Mm. maglalakbay ka, mag-aasawa ka, Mm. magduduhaya ka. Mm. Lahat yan Mm. ay kailangan ng ilm, Mm. kailangan ng totoong ilm na kung saan naaayon sa Quran at sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Ganyan kahalaga ang ating pananaliksik sa relihiyong Islam. Mashallah. Alhamdulillah. Nabanggit mo na sabi mo nga, yaong mga tao, kabilang doon sa dalawang nabanggit mong klase ng tao, na may mga tao na kontento sila sa pagiging mangmang nila. Subhanallah. At sila ay wala tayong anumang kapakinabangan sa kanila. So dito maiintindihan din natin sa salitang yun na talagang ang isang pinakaimportanteng daan tungo sa pagiging kapaki-pakinabang lalo sa umma ay ang pagkakaroon ng kaalaman. Tama, tama. Paano ka magkakaroon ng pakinabang kung wala kang knowledge, Oo, 'di tama, ba? tama, Masya tama. Allah. So kahit saan anggulo mo tingnan, Mm, magkakaroon ka lang ng pakinabang 'pag may mm, knowledge ka. yes. Ito man ay makabudnong bagay o di Mm, kaya ay patungkol sa ating relihiyong Islam. Halimbawa, mm, hindi ka marunong sa mga araling pang-Islam, pero mm, marunong ka namang mag-drive, marunong ka yes, magsulat, yes. marunong kang bumasa. Oo, So ito, kaalaman kaalaman ito ito. at mapapakinabangin ito ng ibang tao mula sa'yo. Pero Yes. kung wala ka dito, wala kang kuwenta. Mm, Wala kang kuwenta kung mm, wala kang kaalaman, mm, masisira ang pamumuhay yes. ng isang tao kung walang kaalaman ng isang tao. At ang kaalamang Islamiko, ito ay mas mainam kaysa doon sa Tama, kaalaman tama, katulad ng pagmamaniho o tama, tama. pagluluto o anumang klase ng trabaho. Kung mayroon kang kaalaman sa Islam, mas magiging higit yung kaalaman Tama, na yun na tama, meron ka. tama. Ganda ng kaalaman. Binanggit natin 'yun kasi baka Mm, baka alam mo naman yung mga tao ngayon, 'di ba? mm, May mga taong hindi niya lubos maiisip kung ano mm, talaga yung maksud, ano talaga mm, yung intensyon sa ating mga salita. mm, Baka isipin nilang, "Uy, napakahambugiro naman nitong mm, alim na 'to, mm. di porket natuto Oo, nakapagtapos. nakapagtapos, Mm, ganyan yung sasabihin niya." Hindi, yes, yan po ay sinabi ng ating mga ulama, yan po ay yes. sinabi ni Imam Ahmad rahmatullahi alayhi at ang Mm, mga naunang salafus salih. yes, masya Allah. Tungkol sa kahalagan ng kaalaman. Ngayon, Chef, dito sa pagkakalap ng kaalaman, nabanggit mo na ang pinakaunang dapat na matutunan at dapat na malaman ng isang tao tulad ng nabanggit sa aya ay ang kilalanin mo ang Allah. Ang magkaroon ka ng kaalaman tungkol sa mga paniniwala kay Allah. Ito tungkol sa akida. Hmm, Pero gusto kong itanong, Sheikh, at mabigyang linaw din. Kung ikaw isang talibul ilm, saan ka ba dapat magsimula sa pagkakalap mo ng kaalaman? Paano ka magsisimula? Saan ka magsisimula sa pagkakalap ng kaalaman? okey. So, ang ating mga ulama may inilagay na daan Mm, upang ikaw ay maging lubos na totoong mananaliksik ng kaalaman. mm, Una sa lahat, at-talaqqi, mhm, na ang ibig sabihin ng talaqqi, yun yung may guro ka, na uupo ka sa harapan niya, okey, babasahin mo yung kitab at sa kanya idi-discuss sa'yo. okey, Ito yung pinakauna, mm, kahit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kung titingnan natin yung mga pamamaraan kung papaano bumababa ang mga aya, ah, mm, kasama sa mga larawan nito ay ang talaqqi. okey. Yatalaqqa min Jibril alayhi salam. Yes, yes, mm, Oo, kasi umuupo siya kasama si Jibril alayhi yes, salam at ibinubulong ni Jibril alayhi salam ang mga aya na ito. mm, Ito yung pinakaunang daan upang ikaw ay matuto. okey, So huwag kang umasa sa mga pagbabasa lamang sa mga kitab, mm, pakikinig lamang sa mga YouTube at sa mga masyayikh. mm, Hindi, dapat may personal kang sheikh. mm, Tinatanong mo kung mm, ano yung mga ganitong bagay mm, at pinapaliwanag niya sa'yo kung ano yung mga dapat na gawin o di kaya ano yung mga hatol nito, ano yung mga napapaloob dito. Kasi kung wala kang sheikh, mm, sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, mm, kung ang isang taong nananaliksik ay aasahan niya yung pagbabasa niya ng kanyang aklat, walang duda na mas marami yung pagkakamali niya kaysa sa
pagiging tama niya sa pagbasa niya ng aklat. Yes. Kaya ang the best talaga ng pamamaraan ng pagsasaliksik ng kaalaman ay magkaroon ka ng isang sheikh, isang ustad na tuturuan ka talaga. Tuturuan ka talaga sa personal na buhay. Hindi lang sa online, hindi lang sa pakikinig sa YouTube, sa Facebook. Totoo. Kasi hindi yan matatawag na talaki yung mga ganyang bagay. Allah Ta'ala alam. Yes. Kumbaga kung nag-aaral ka kasi ng mag-isa mo at nag-aaral ka ng mga libro, nanonood ka ng mga ganyan, mauunawaan mo yung mga katuruan sa relihiyon mula sa sarili mong interpretasyon. Mula sa sarili mong pananaw. Sarili mong interpretasyon, pananaw, pag-uunawa. Oo. No? At maaaring maging daan yun ng syaitan upang mas lalo tayong iligaw. Kasi Tama. mali yung paraan ng pagpapaunawa niya sa iyo doon sa bagay na narinig mo. Hindi katulad na merong sheikh na tulad ng sabi po ninyo, na talagang tuturuan, gagabayan ka kung ano at papaano ito inunawa na ayon sa mga salafus salih. Masya Allah. Ngayon naman, sheikh, ano ang masasabi ninyo dito sa sinabi ni Sheikh o sinabi ng isa sa mga leader ng Islam, Omar bin Abdul Aziz, no? Sabi niya, kung hindi ko nagkakamali sa kanya nagmula itong salita. Sabi niya, ta'addabu thumma ta'allamu. Paano po ninyo ito ibigyan ng paliwanag? Alam niyo, sa kapanahunan ni Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, ang istilong niyan ay ginagamit ng mga sahaba ridwanullahi alayhim. Al-adabu qabla al-ilm. Masya Allah. Dahil kung titingnan, yung adab, mabubuksan yung puso ng mga tao. Yung ilm, mabubuksan yung isipan ng mga tao. Masya Allah. So dapat mo munang buksan ang kanilang mga puso bago ang kanilang mga isipan. Kasi pag inuna mong buksan ang kanilang mga isipan, nakasarado yung mga puso nila, maaaring hindi nila tanggapin yung sasabihin mo. Okay? Kahit ano kalino yun. Oo. Pero pag may adab ka, yung adab na makikita nila sa'yo, magbubukas yun ng kanilang mga puso. At kung ano man yung sasabihin mo, walang duda, wallahi, pakikinggan ka nila. Yes. Si Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, umaabot ang kanyang student ng 5,000 plus. 5,000 plus. At ang tanging nakakarinig lamang sa kanya ay 500 plus. Masya Allah. 500 plus. Yung 4,000 plus, Siyempre, walang mikropono. walang microphone, hindi tulad sa ngayon Subhanallah. Yung 4,000 plus, hindi sila nakikinig sa ilm ni Imam Ahmad. Tinitingnan nila yung adab ni Imam Ahmad. Subhanallah. Paano siya magsalita, paano siya magitungo sa mga tao, paano siya umupo, paano siya kumain, paano siya manood, paano siya maglakad. Lahat ng adab ni Imam Ahmad, yun lang yung tinitingnan nila kay Imam Ahmad. Subhanallah. Masya Allah. Kaya napaka-importante talaga ng adab. Kasi ito yung talagang, kung wala kang adab, may ilm ka, pero wala kang adab, hindi magbubunga ng maganda ang iyong ilm. Wallahi, hindi magbubunga ng maganda ang iyong ilm. Pero kung may adab ka, tingnan mo yung mga taong may adab, pero walang ilm, hindi nakapagtapos ng kolehiyo, hindi nakapagsaulo ng Quran, hadith, pero may adab. Tingnan mo yung taong yaon. Bukas ang kanyang puso sa lahat ng tao at bukas din ang ating puso para sa kanya upang maging kaibigan natin, upang makisalamuhan natin. Walang kaalaman yun walang kaalaman, hindi nakapag-aral, hindi marunong bumasa ng Quran, may mga ganyang tao. Pero may mga adab sila, may mga akhlak sila, pero mashallah, tabarakallah. Sasabihin mo na lang, mashallah, yung adab niya parang adab ng mga ulama, yung akhlak niya parang akhlak ng mga ulama, di ba? So, may mga tao talagang binibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga adab na yan ay talagang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan nating hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibig sabihin ng inyong salita, Sheikh, ay ang adab talaga ay palamuti sa isang tao. Ito ay palamuti ng isang tao sa kanyang sarili at sa kanyang pagkatao. At lalo na sa isang talibul ilm at sa isang taong may kaalaman na kung saan ang adab ay nagiging dahilan ng pagiging makapangyarihan ng kanyang pangangaral, ng kanyang pagpapaliwanag, di ba? Yung adab ay nagbibigay talaga ng kainaman doon sa pagkatao. So, ibig sabihin, Sheikh, ang adab ay importante na bigyang pansin ng isang tao bago siya tuluyan magpalalim sa pagsasaliksik. Tama. Ano po pala ang resulta kung ang isang tao masyadong nagpalalim sa pagsasaliksik ng kaalaman, hindi niya inaral ang tungkol sa mga uturo ng Islam sa adab?
Ah, subhanallah. Kung matatanda natin may hadith Mm, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. mm, Nung tanungin siya ng isa sa mga sahaba, sinabi niya kay Abu Hurairah, "Nabigyan mo kami ng hadith na ikaw lang ang tanging nakarinig mm. mula kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi wasallam. Nung unang pagbigkas ni Abu Hurairah sa hadith na ito, Mm, awwalu man tusajjaru lahumun nar, mhm. nahimatay siya, Allahu akbar. subhanallah. Mhm, At nung nagising siya, sabi nila, "Banggitin mo ang hadith na ito." hmm, Binanggit na naman niya yung hadith, yung mm, unang paksa ng hadith, yung unang salita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hmm. at hinimatay na naman siya. Tatlong Subhanallah, beses, tatlong beses. subhanallah. Mm. Nung pang-apat na beses, binanggit niya, "Awwalu man tusajjaru lahum nar." Ang kauna-unahang mga taong papapasukin sa impyerno ay ang mga ulama. Allahu akbar. Mga ulama, mga talibul ilm, Mm. mga taong nakapagsaolo ng Quran. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Bakit? Bakit gano'n? Tatanungin ng mga tao yung mga ulama, yung mga hufad, yung mga imam na nandun, yung mga ustad na nandun sa impyernong yaon. Subhanallah. Bakit mas nauna pa kayo na kayo yung nag-utos sa amin ng kabutihan, kayo yung nagbabawal sa amin ng mga kasamaan, pero Yes. bakit mas nauna pa kayo dito sa impyerno? Oo. Sasabihin ng mga taong yaon, yung mga ulama, yung mga ustad, yung mga imam na yon, Mm. sasabihin nilang, "Kunna na'murukum bil ma'ruf wala na'malu bihi. Wa Oh, kunna nanhaakum 'anil munkar wa nahnu naf'aluhu." Allahu akbar. Sasabihin ng mga ulama, "Kami ay nag-uutos ng, kabutihan sa inyo pero hindi namin ginagawa. Yes. At kami ay nagbabawal ng kasamaan sa inyo pero Mm. kami yung gumagawa." Subhanallah. Ito ay dahil sa walang adab. Mm. Ito yung dahilan, walang adab yung tao. Mm. Kasi kasama sa adab, 'pag natuto ka, Mm. nagkaroon ka ng respeto sa iyong natutunan. Yes. At ang respeto sa iyong natutunan ay ito yung isagawa mo kung ano yung natutunan mo. Yun yung adab dun. Mm. Yun yung adab dun. Kasi 'pag wala kang adab sa iyong ilm na iyan ay ibada, yan ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan Mm. ay dapat maging para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung wala kang adab sa Mm. natutunan mo, mas mapapahamak ka dahil sa ilm na dala-dala mo. Allahu akbar. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bakit siya naiiyak? Bakit siya naiiyak? Kasi si Abu Hurairah siya yung may maraming hadith. At sinabi niya sa sarili niya, Mm. hindi ko alam kung bakit mas pinili kong magparami ng hadith. Hindi ko Mm. alam. Ano Mm. yung dahilan ko kung bakit mas pinili kong magparami ng hadith? Gusto ko bang mas marami yung dahilan upang itanong sa akin sa kabilang buhay? Mm. O gusto kong magparami ng ilm para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi ko alam. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. So, kailangan talaga sa talibul ilm, kasama sa mga adab talaga sa pagsasaliksik ng kaalaman. Sinabi ni Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, lahat ng matutunan mong ilm, lahat, Mm. sunnah, Mm. kahit ano pa man 'to, sunnah, wajib, Mm. kahit ano pa mang adab ang matutunan mo ay gawin mo. Okay. Gawin mo 'to. Mm. Kasi yun yung adab mo doon sa ilm na natutunan mo. Mm. Sinabi ni Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, iisang kaalaman lang ang hindi ko nagawa. Okay. Iisang sunnah lang ang hindi ko nagawa. Mhm. Yun yung pagtatawaf ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na nakasakay sa kamelo. Hindi yun nagawa ng Imam Ahmad. Pero lahat ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mashallah. lahat ginawa ni Imam Ahmad rahmatullahi Mashallah. alaihi. Alhamdulillah. Mashallah. Yan po ay taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulama, sa mga ustad, Mm. sa mga imam. At Mm. sana ay mapabilang tayo doon sa mga taong yon na Mm. bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng taufik Mm. at isasagawa ang kanilang mga Amin. kalaman, Amin. magkakaroon sila ng mga adab inshallah. So, isa sa napakalaking palatandaan ng isang tao ay mayroong tunay na kaalaman, ay marunong siyang magrespeto sa kaalamang kanyang natutunan. Tama. At yung ang palatandaan ng pagrespeto niya sa kanyang kaalaman ay ang isabuhay niya mismo kung ano ang kanyang Tama. natutunan. At makikita sa pagkatao niya kung ano ang kaalamang natutunan niya. Na makikita din yung adab na yun sa kaalaman niya sa kung papaano siya makitungo sa kanyang kapwa. Tama. Tama. So, mashallah ang mga kaalaman na ito at sharing na ito, Sheikh, na nagpapapukaw sa ating damdamin at Mashallah. nagpapaalala sa atin na hindi kailanman magiging kampante ang isang tao dahil siya nagkaroon ng kaalaman o dahil siya maraming nagawang mabuti o dahil marami siyang napasyahada o marami siyang nagawang programa o marami siyang da'wa na nagawa. Dahil sa maaari, ang lahat ng ito, maaari ikaw ang unang-unang maipasok sa impyerno dahil sa ginagawa mo nga ito, pero meron kang mga gawain na pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinawa ng Allah yung ating mga sarili mula sa kamalian at kasalanan. Amin. Sinasabi ng iba, ang kaalamang Islamiko, ito ay kaalaman lamang na walang kwenta.
Ito ay kaalaman lamang na walang patutunguhan yung anak ko kung magiging alim. Walang patutunguhan yung anak ko kung magiging ustad. Magsusumbali lang yan ng kambing, ng manok, o magdudua sa isang kanduri. Oo, Ah, maliligo ng patay. maliligo ng patay. Doon lang, yan lang ang trabaho ng hindi, walang magandang nakakamit yung anak ko kung magkakalap siya ng kalaman. So ngayon ang tanong siya, gusto natin bigyan ng linaw. Um, ang kaalamang Islamiko, paano nga ba talaga ito nakaka-contribute sa atin, sa ating personal at sa mujtama in general? Hmm. Kasama sa mga sinabi ng isa sa mga imam ng salaf, Mm. "Man arada ad-dunya fa-alayhi bil-'ilm, Aywa, wa man arada al-akhirah fa-alayhi bil-'ilm, wa Masya man Allah. arada ad-dunya wal-akhirah fa-alayhi bil-'ilm." Masya Allah. Kung sino man ang gusto niya yung dunya, Mm. magsaliksik siya ng kaalaman. Kaalaman. Kung sino man yung gusto niya ng kabilang buhay, magsaliksik siya ng kaalaman. Masya Ang Allah. sino man gustuhin niya yung makamundong bagay at yung kabilang buhay, Mm. magsaliksik pa rin siya ng kaalaman. Masya Allah. So, yung mindset natin na huwag ko nang gawing ustad tong anak ko, huwag ko nang pag-aralin sa Islam, yung mga madrasa, yung mga turil kasi 'pag nakapagtapos yan, 1,500 lang yung sweldo niya sa madrasa, Oo. 2,500 miskin yan, Mm. pobre yan, Oo. mahirap yan, mga ganyang bagay. Mm. So, yan ay kasama sa mga maling paniniwala na dapat nating itama. Mm. Una sa lahat, kasama sa mga pamamaraan ng pagtatama rito ay yung hadith na nabanggit sa Arba'un Nawawiyah Mm. na pa isilang ang bata, ang sanggol, Mm. nandun pa sa sinapupunan ng kanyang ina, Mhm. tapos na yung rizq, tapos na yung biyaya na Biyaya. ibibigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Maging ustad man yan, alim, professional, Mm. engineer, Mm. attorney, kahit ano pa mang meron siyang posisyon dito sa mundo, tapos na yung rizq, yung biyaya na ibibigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Totoo. Ta'ala. Hindi ibig sabihin ng pagiging ulama ay pagiging mahirap. Hindi ibig sabihin ng pagiging ustad ay pagiging mahirap, pagiging dukha, o di kaya ay sabihin nating kakaunti lang yung biyayang ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi gano'n ang ibig sabihin nun. Tingnan natin sa kapanahunan ngayon. Ustad, Mm. ikaw ba ay professional o ikaw ay ustad? Ako isang ustad at hindi professional. So, doon natin makikita. So, papaano natin sasabihin na ang ustad ay palaging nasa mahirap na kalagayan, di O ba? mas mababa. Oo, mas mababang kalagayan. Mm. Lalo na ngayon. Mm. Alam mo 'pag nagsiseminar kami ngayon, subhanallah, nakikita ko yung mga kasamahan nating mga ulama Mm. na sunod-sunod kami doon sa lugar kung saan kami ay magsiseminar. Mm. Mga sasakyan nila, mga Fortuner, mga Mm. Hilux, mga Mm. Conquest, mga Innova, mashallah, tabarakallah. So, ito dapat linawin ng tao sa kanyang isipan, sa kanyang puso na hindi yung ilm yung nagpapahirap sa isang tao. Yes. Hindi yung pagtatalabulan niya. Hindi yun nagpapahirap sa isang tao. Mm. Ang totoong nagpapahirap sa isang tao ay yaong hindi niya pagsunod sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya matanggap yung qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. Yun yung nagpapahirap sa iyo. Mm. Kasi kung kuntento ka sa qadar, wala ka nang hahanapin pa. Kung Mhm. kontento ka sa biyayang ibinigay sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi wala ka nang hahanapin pa. Mm. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. May mga bagay tayong ayaw natin, pero yun talaga yung mas mainam sa atin. Yes. So, minsan hindi natin nakikita ngayon, sa bukas, makalawang araw, pero nakikita natin after a month, after a years, nakikita natin yung, uy, talagang ito pala yung mas maganda, mas mainam para sa akin. Mm. So, pangalawa, yung mga parents na ganyan yung paniniwala, o di kaya yung mga taong ganyan yung paniniwala, Mm. hindi naman lahat ng ustad ay naka-focus lang sila hindi naman lahat ng ustad ay Mm. naka-focus sa dunyawi. Kasi karamihan talaga sa mga ustad, focus sila sa kabilang buhay. Kasi Yes. mga ustad yan, eh. Mm. So ang karamihan sa kanila hindi nagbi-business. Mm. Tingnan mo. Karamihan sa kanila hindi nagbi-business. Karamihan sa kanila hindi inaatupag yung mga makamundong bagay. Mm. Ano yung karamihan sa kanila? Mm. Tinuturuan yung mga anak mo. Tinuturuan yung mga tao. Mm. Tinuturuan yung mga Muslim kung papaano sila magsala, papaano sila mag-ablusyon, papaano paano yung tamang akida. So doon mas malaki yung oras nila, eh. Mm. Mas malaki yung oras nila. Mm. So kailangan maintindihan mo bilang isang magulang, ang gawain ng isang ustad ay Hindi para sa mundo. hindi para sa mundo, para Mm. sa kabilang buhay yan. Yes. Ha? Mm. Kasi kung gusto mo ng kaalamang para sa makamundong bagay,
pasok mo yung anak mo sa mga school, sa mga business na 'to, sa mga Mm. ganyang bagay. Mm. Pero kung ang gusto mo yung anak mo ay kasama sa mga taong pipiliin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, pati na rin sa kabilang buhay, ipasok mo siya sa pagiging Mm. ulama, pagiging imam, pagiging ustad. Kasi dapat tanggapin mo na yan yung gawain ng isang ustad, isang imam, isang ulama. 'Pag sinabi mong, "Uy, ulama, walang sweldo yan." Oo, walang sweldo yan, pero wala ring utang yan. Karamihan sa mga ulama, mga ustad na 1,500, 2,500 lang yung sweldo, 'di ba? Mm. Wala ring utang yan. Pero yung mga propesyonal, tingnan mo, tanungin mo, ilang loan na yung na-loan nila? Mm. Mm. Napakarami. Mm. Yung mga attorney, yung mga mayayamang tao, ilang milyon ang kanilang utang? Marami, marami. Mm. So, Subhanallah. kumbaga, ang mga mga indibidwal nagtatalabul ilm, Hmm, mga ustad, mga ulama, alam nila na ang kanilang trabaho para sa akhirah. They hmm, are not expected oo. to be inclined sa Tama, makamundong tama, bagay. Kasi hindi naman makamundo ang kanilang pinagsikapang kalapin, hmm, kundi yung para sa akhirah. tama. Gayunpaman, hindi yun nagpapamiskin sa kanila. Doon mo makikita na yung pagkakaroon ng tamang kaalaman at pagsisikap para sa akhirah, hindi nagpapapobre, hindi nagpapamiskin sa tao. Bagkus doon nagsisimula yung baraka. Doon binibigay ng Allah yung baraka. Tulad ng sabi mo, mga ustad sila, mga ulama sila, and sabi mo sa punto mo, hindi expected sila para sa dunya, kundi para sa akhirah. Pero alhamdulillah, sabi mo, may mga Fortuner sila, Oo. may mga sasakyan sila, alhamdulillah, Mashallah, may mga mashallah. kayamanan sila. So makikita mo doon na binibigyan sila ng biyaya ng Allah. Kahit pa man ang pagsusumikap nila, hindi sa dunya, kundi sa akhirah. Wallahi, Di ba? binibiyayaan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Mm. mga makamundong bagay Mm. upang gamitin nila para sa akhirah. At hindi ninanais ng puso Subhanallah. nila yun. Oh, Binibigay sa kanila ng Allah yung subhanallah, makamundong bagay na yun, kahit hindi ninais ng puso nila, kasi subhanallah. ang ninais ng puso nila akhirah, pero ni-provide sa kanila yun ng Allah Tama, kasi kailangan nila yun at nakakatulong sa gawain nila. tama, So mashallah. ito'y biyaya ng Allah. At makikita mo din, hindi naman lahat ng engineer yumaman. Hindi naman lahat ng doktor ay masasabi nating nag-aral ng pagiging doktor ay talagang naging doktor at talagang naging successful, 'di ba? Tama, tama. Ay hindi ang pag-read sa anumang profession ay totally lahat ng kumbaga pag sabihin mo na dapat mag-professional ka para maging successful ka, bakit lahat ba na naging professional o lahat ba na naging professional naging successful sila? Tama, tama. Hindi rin, 'di ba? So diyan din natin nakikita, Sheikh, 'di ba? Na talagang gano'n ang kwan. Kung matatandaan natin si Imam Abu Hanifa, Mm. bago siya magsaliksik ng kaalaman, businessman yan. Mm. At ang dahilan kung bakit naging talibul ilm Mm. at kung bakit naging imam siya, Mm. araw-araw na lang niyang nakikita yung mga student, yung mga talibul ilm Mm. na naglalakad sa daanan nila. Mhm. Naiinggit siya. At siya ay napakayamang tao. May business. Marami yung ano niya. Mm. Subhanallah. Yaman niya dito sa mundo. Mm. Noong paulit-ulit na lang niyang nakikita yung mga student na nagsasaliksik ng kaalamang relihiyong Islam, ng Mm. Quran, ng Mm. Hadith, Mm. nainggit siya at bininta niya lahat ng kanyang paninda Mashallah. at ginamit ito sa talabul ilm. Mm. Subhanallah. Ginamit ito sa talabul ilm. Tingnan mo yun. Mm. Nasa kanya ang mga makamundong bagay pero nainggit siya sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman. Alam mo, hindi kaiinggitan yung mga taong may mga naabot sa makamundong bagay. Hindi Mm. yan. Hindi yan yung mga taong kaiinggitan. Mm. Sino yung mga taong kaiinggitan? Yung mga taong may mga relihiyon. Tingnan mo. Pag dumating si fulan na professional sa Mm. isang lugar, sa isang seminar, makikita mo bang gano'n kahalaga ang attorney na 'yon o di kaya engineer na 'yon o di kaya doktor na 'yon? Gano'n kahalaga ba ang attorney na 'yon? Tulad ba ng kahalaga ng alim? Tulad ba ng kahalaga ng imam na magbibigay ng lecture, magbibigay ng ano, 'di ba? Hindi, Mm. hindi, magkaiba talaga. Mm. Yung pagdating ng imam, lahat ng tao sumasalam sa kanya, Mm. yung pagdating ng alim, lahat ng tao, ah, ah, kumbaga Ah. kinukumusta nila, nakikipagngitian sa kanila. Mm. So, magkaiba talaga yun. Mm. So, ang totoong kinaiinggitan ay yaong mga taong unang-una, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yung Mm. mga taong natuto ng Qur'an at isinagawa ang Qur'an.
Mm. Yung mga ulama na Mm. natuto ng Quran at sinagawa ng Quran, Mm. sila yung mga taong dapat kainggitan at Mm. yun yung mga taong kinaiinggitan dito sa mundo at pati na rin sa kabilang buhay. Mashallah. Ang Islam hindi naman natin ina-undermine o kumbaga Oo, ay, ipinagbabawal na maging engineer yung ay hindi tao, naman, maging hindi naman. attorney yung tao, maging nurse yung tao, doktor. Hindi naman pinagbabawal sa atin sa Islam. Pero ang sinasabi sa atin sa Islam kasi is, bigyan nating prayoridad ang kaalamang Islamiko, Tama, tama. bago pa man ang anumang klase ng kaalamang makamundo. Hindi sa atin lang dito connection 'to sa, kung papaano natin solusyonan yung mga mindset ng mga magulang natin na Mm. 'pag naging ulama yung anak ko Mm. magiging mahirap, Mm. mga ganiyang Mm. bagay. So 'pag naging professional ito ay yayaman siya, Yaman siya. magkakapera siya, Mm. mas maluwag yung pamumuhay niya. So iyan yung dahilan kung bakit natin tinatapik yung mga bagay na ganito. Totoo, Hmm, mashallah. At, napakaimportante na maintindihan ng mga tagapanood natin at mga audience natin ngayon dito, kung gaano kahalaga yung pagsusumikap ng isang tao para sa akhirah at nagbibigay ito ng baraka sa kanya. Sabi nga ng Allah, "Man yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi." 'Di Allahu ba? So kung tao hinahangad niya yung palamuti ng kabilang buhay, sinabi ng Allah doon, nazid, daragdagan ito ng Allah subhanahu Allahu wa ta'ala. akbar. Sa ibang verses, yung tungkol sa dunya, man arada dunya aw harthad dunya, sabi ng Allah, nu'tihi minhu aw No, ibibigay sa kanya, nu'tihi minha, no, ibibigay ito sa kanya. So, makita mo kung dunya ibibigay, pero kung sa akhirah, nazid, daragdagan. subhanallah. Tulad din ng hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi Mm. wasallam, kasing tulad ng aya na yan na kung Mm. sino man yung taong man kanat hamuhu dunya, kung Aywa. sino yung taong ang gusto niya ay dunya lamang, Mm. ah, Mm. hahabulin niya yung dunya. Yes. Hahabulin niya at hahabulin niya ng dunya. Mm. Pero kung sino yung taong ang hangarin niya ay kabilang buhay, Mm. ang dunya mismo yung lalapit sa kanya. Totoo. Wahiya raghima, Mm. magpapakumbaba sa kanya ang dunya. Magmamakaawa sa kanya ang dunya na kunin mo. Mm. Wallahi. Dahil sa Pag pagtalikod niya sa dahil sa mundo. pagtalikod niya sa dunya at ay hinaharap niya ang kabilang buhay. Subhanallah. Subhanallah. Ang dunyang naghahabol sa kanya. Oo, ang dunya na yung naghahabol sa kanya. Oo, at, kabaliktaran nun nung tao na minahal niyang dunya kaya Ah, siya yung dunya ang tumatakbo mapapagod siya. at napapagod siyang humabol dito Oo. at wala siyang napapala sa huli. Subhanallah, Sa subhanallah. huli, sabi niya, "Ubos ng oras ko, ubos ng edad ko, mamamatay na ako at magsisisi siya." Allahu akbar. Alam mo Sheikh, minsan umabot yung pagkakataon na, alam mo may bookshop kami 'no, Hmm, and, dumarating sa amin dun mga attorney, mga judge, mga doktor hmm. at naghahanap sila ng Quran. Sabi namin, "May Quran kami binibigay dito libre." Sabi niya, "Hindi ito yung Quran na hinahanap ko." Sabi, "Ano po yung Quran na hinahanap niyo?" Sabi niya, "Yung Quran na mayroong nakasulat sa English ng Arabic, transliteration." Alam mo yun? Ah, Yung nakasulat sa A'udhu billah, ah, nakasulat sa English na pagkakasulat. ah. Oo, yun ang hinahanap nilang Quran. So doon mo makikita yung panghihinayang sa kanilang sarili na hindi nila mabasa yung Quran. Umabot na sila sa pagiging judge, Tama. umabot na sila sa pagiging doktor, pero nakita mo, hinahanap pa rin ng sarili nila yung tunay na kaligayahan na magbibigay sa kanila, which is yung kaalamang Islamiko, yung pagkatutong magbasa ng Quran. Subhanallah. Natandaan ko yung may Mm. isang matanda akong tinanong. Mm. Siguro nasa mga 79, 78 Mm. yung edad niya. Mm. Tinanong ko siya, dati siyang chief ng pulis. Mm. Sabi ko, kung maibabalik ang kabataan mo, ano yung gusto mong gawin? Mhm. Sabi niya, gusto kong maging katulad mo, gusto kong maging alim. Mashaallah, Allahu Akbar. mashaallah, Gusto kong maging alim, sabi niya. mashaallah. Subhanallah. Tingnan mo yun, mga taong nakaranas ng magandang pamumuhay dito sa mundo, Mm. malaking sweldo, may Mm. mga sasakyan, maganda Mm. yung malalaki yung bahay, Mm. pero kung babalik siya sa pagkabata, pipiliin niya yung sitwasyon na kung saan nandoon ka mismo na ikaw na alim, ikaw na ustad, kahit nahihirapan ka pa. Subhanallah. Kita mo yun. Kita mo, yung isa sa mga imam, si Imam Ja'far Mm. at-Tahawi, Mm. tinanong siya. Isang araw siya ay nag-aaral. Mm. Siya ay nag-aaral. At may isang lalaking dumaan. Ang lalaking ito ay napakayaman. Ayo. Maganda yung kasuotan, Mm. lahat ng magagandang bagay ay nasa kanya. Mm. So, medyo napahinto siya sa pag-aaral niya sa Islam, sa Quran, at bigla niyang naisip ang lalaking ito na napakaganda ng kanyang kasuotan, napakaganda ng kanyang mga kagamitan. Mm. Tinanong siya ng ustad niya. Mm. Sabi niya, parang nakikita kong
ikaw ay namangha sa lalaking iyon. Mhm. Sabi niya, oo, parang ako ay namangha sa kanya dahil napahinto ako sa pag-aaral. Mm. Sabi niya, gusto ba kitang bigyan ng isang magandang ideya? Sabi niya, ano? Sabi niya, papayag ka ba? Mm. Na maging ikaw siya na mayaman ka pero jahil ka, Mm. ignorante ka. At siya naman ay maging alim pero fakir, miskin siya. Mm. Papayag ka ba? Sabi niya, hindi Mm. ako papayag. Mm. So sabi niya, magpatuloy ka sa iyong pag-aaral kung ayaw mong pumayag. Mashallah, totoo. Subhanallah. Mashallah. Yan ay nagpapatunay kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman Tama, tama. Islamiko. So hindi basta-basta ang Mm, kaalamang Islamiko at hindi magiging pipitsugi ang anak mo o ang tao dahil meron lang siyang kaalamang Islamiko at hindi siya profesional, tama. bagkus ito ay karangalan, pinarangalan ng Allah sa mundo at akhirah. Allahu Oh. Akbar. Sinong may kaalaman, siya yung itataas ng Allah dito sa dunya at sa akhirah. Allah. Makikita mo yan na ang mga tao na may kaalaman, itinataas yung antas nila tulad na nabanggit mo kanina, na hindi sila engineer, hindi sila attorney, pero pag nandoon sila, magbibigay sila ng lecture, bibigyan sila ng mga tao ng respeto, Oo. karangalan. Di ba? Sino nagbigay sa kanila nun? Ang Allah. Sino Subhan nagtaas sa kanila nun? Ang Allah. Hindi yung propesyon batay sa perang nakikuha nila. Kasi ang engineer, sabi mo, malaking pera yan. Attorney, malaking pera yan. So yung tao parang, respetuhin natin kasi big time to. Parang ganun yung kan, di ba? Ang isang alim, ang isang may kaalaman, respetuhin natin to. Bakit? May kaalaman to. Tama. At shatta bainahuma, di ba? Magkalayo yung dalawa na yun. Nirerespeto siya dahil sa may malaking sweldo yan, kaysa doon sa nirerespeto siya kasi may kaalaman siya. Kasi yung isa, maaaring mawala yung pera niya, nawala din respeto sa kanya. Pero yung kaalaman na yun, hanggang nandun yun sa isipan niya at isinasabuhay na yun, mananatili. Hindi yun mawawala. Subhan. Hindi yun mananakaw ng Hindi mananakaw ibang ng tao. tao. Masya Allah, tabarakallah. No, tungkol naman siya sa kahalagahan, kasi nabanggit mo kanina yung halaga ng pagkakaroon ng pagsasaliksik kasama ng isang sheikh, isang alim na magtuturo sa iyo, talaki, min alimin, no? Para sa iyong pagkakaroon ng tamang kaalaman. Ang tanong ngayon ay, ah, ano ang mangyayari, no? Kapag ang isang tao pala, bigyan natin ng malinaw na description nito. Kapag ang isang tao pala ay natuto mula sa maling guro or source of Islamic information. Like marami sa nabanggit mo kanina, nag-aaral, pamamagitan lamang ng mga social media, panonood ng YouTube. Okay? So ano ang magiging resulta nito kapag ganito ang paraan ng tao sa kanyang pagkakalap ng kaalaman? So, karamihan sa mga nagiging resulta nito, unang-una sa lahat, yaong pagiging isang takabur, isang mayabang. Subhanallah. At ang sinasabi nating takabur ay yung sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. batarul haq wa Mm. ghamtun nas. Kung saan mananatili kang hindi mo tatanggapin yung tama. Subhanallah. At mananatili kang parang mababaw ang tingin mo sa mga tao. Mhm. Parang mababaw yung tingin mo sa mga tao. Kasi yung totoong kaalaman na makukuha mo mula sa Quran at sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na naayon sa unawa ng mga salafus saleh, nagkakaroon ito ng magandang resulta. At kasama sa mga magagandang resulta nito ay maging mapagkumbaba ang isang tao. Hmm. Maging mapagkumbaba ang isang tao. So kasama rin sa mga nagiging resulta nito, pag yung mga guro, mga ustad ay mali yung tinuturo nila sa isang tao, kadalasan gumagawa sila ng mga gawaing salungat ng sunnah katulad ng mga bid'ah, nakakagawa sila ng mga bid'ah, Subhanallah. katulad ng mga shirk, katulad ng mga ittiba'ul hawa, dahil sa mga maling guro ang mga nakapagturo sa kanila. Kaya nga sinabi ng ating mga ulama na mujalasatu ahlul bid'ah, yung makipag-upuan ka lang sa mga ahlul bid'ah, yung mga ahlul bid'ah, makipag-upuan ka lang sa kanila, ay maaaring magkasakit yung puso mo. Yes. Hindi mo kukunin yung kaalaman nila, ha. Hindi ka makikinig sa kanila na parang magsasaliksik ka ng kaalaman. Bagkus makikipag-upuan ka lang sa kanila, makikipagkuwentuhan ka lang sa kanila, magkakaroon ng sakit yung puso. At ang sakit na ito ay magreresulta ng maling pananaw at paniniwala sa mga tao. Kaya maaaring mapabilang, hindi malayong mapabilang ka sa mga ahlul bid'ah. Hindi malayong mapabilang ka sa mga ahlul bid'ah.
Isa sa mga salaf ay inimbitahan ng isa sa mga ahlul bida. Sinabi niyang gusto ka niyang kausapin. Hmm. Sabi niya, "Ayaw ko siyang kausapin." Sinabi nilang, "Pakinggan mo siya kahit isang salita lang." Sabi niya, "Hindi ko siya pakikinggan kahit isang salita lang dahil takot yung puso ko na marinig yung mga taong ganyan." Yes. So dapat gano'n gano'n mo pinapangalagaan yung sarili Gano'n ka mo. kaingat. Oo, kaingat. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng social media, Mm. pinapakinggan mo yung mga ahlul bida na alam mo na ngang itong taong ito ay, sinusuway yung Sunnah. mga sunna, itong taong ito ay nagpapalaganap ng mga bid'a, itong Hmm. taong ito ay nagpapalaganap ng mga maling, aral. Mm. Yung katulad na lamang ng, may isang lalaki diyan na sinasabi niyang walang walang ano ba yung adhab, Hmm. walang parusa sa ilalim ng Kapa libingan. ah. O alam mo na ngang naliligaw ang lalaking ito, pinapakinggan mo pa rin. Oo, Talagang oo. magkakaroon ng sakit yung puso mo, Totoo. 'pag hindi ka umiwas diyan, Mm. ah. So, delikado talaga ang makinig ka sa mga taong mga ahlul bid'a, makinig ka sa mga taong mali yung itinuturo nila. Mm. Kasi may mga tao rin na matitigas yung ulo, eh. Mm. Sinasabi nilang, "Pakikinggan ko sila, kukunin ko yung tama, eh, itatapon ko yung mali." Paano mo malalaman? Hindi ka naman Yes. alim. Yes. Hindi mo alam kung ano yung tama at ano yung Hindi mali. mo ma-distinguish Oo, kumbaga. oo. At karamihan sa mga taong ganito, emosyonal yung pinapauna nila, eh. Subjective yung Oo, yung emosyonal, sabi nila, "Tama ito kasi naayon sa ramdam naayon niya, sa aking ano." Oo. pakiramdam niya. Oo, so dito marami talagang nagkakamali rito. Mm. So, nararapat sa isang Muslim na kung gusto niyo talagang magsaliksik ng tamang kaalaman, do'n kayo sa totoong nagsaliksik ng kaalaman, yung tunay na mga ulama talaga. Mm. Mm. Hindi yung basta-basta lang nagsabi ng qala Allah, qala Rasulullah, pero hindi mo alam saan nakapag-aral, saan Hmm. nakapagtapos, sino yung mga Hmm. ustad, sino yung Hmm. mga sheikh, Hmm. ano yung natapos niya. Hindi Hmm. mo alam yung natapos niya Lughatul Arabiyya lang. Hmm. Tapos ngayon nagtatafsir na siya. Tapos ngayon nagbibigay na ng fatwa. Hmm. Kasi may mga ganyan, hindi Yes, natin totoo, alam. totoo. Halimbawa na lang, halimbawa, yung mga nag-aaral sa labas, kahit saan pa yan sa labas ng Pilipinas, automatic na pagdating nila dito sa Pilipinas tinatawag silang alim, 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 alim. Mm. Hindi natin alam na yung alim na tinatawag mo ay hindi nakapagbasa ng Kitabul Fiqh, Kitabul Aqida, Kitabul Hadith. Wala siyang nabasa na pag-aralan sa mga bagay na ito bagkus ang pinag-aralan lang niya ay, Lughatul Arabiya, Mm. Arabic language. So yun lang yung natutunan niya. Kaya 'pag tinanong mo siya ng mga hatol patungo sa ating relihiyong Islam, napakalayo ng pinagkaiba sa totoong fatwa ng ating mga ulama. Mm. Kaya dapat alamin mo muna kung ano talaga yung totoong pinag-aralan ng taong ito. Yes. Oo, Anong para field niya, oo. Kung gusto mo magtanong ng luga, puwede mong itanong sa kanya. oo, kung gusto mo magtanong ng Lugha Arabiya, Oo. magtanong ka sa kanya. Isa din 'to sa problema ng mga nagkakalat ng kaalaman, eh. Hindi nila alam kung saan nila dadalhin Tama, kung, na field ng isang scholar yung gusto nilang alamin. tama, tama. So halimbawa, may mga ulama tayo na sila ay may kagalingan sa pagdating sa Quran, may kagalingan pagdating sa hadith, may kagalingan pagdating sa aqida. Eh, doon ka magtatanong sa halimbawa ay ang sa kanya ay tarbiyah. Ay tatanong mo ka sa kanya tungkol sa mga issue ng mga usulul fiqh, ay mahihirapan kang makakuha talaga sa kanya ng tamang Kaalaman. kaalaman at pag-uunawa doon. Subhanallah. At itong mga sinabi mo nga Sheikh, resulta na malaki dito, kabilang dito ay ang pagiging mapagmalaki, ano? Hmm, Na-observe din natin 'yan kasi madalas dito sa mga individual na hindi talaga nagkaroon ng formal na edukasyon, nandoon sa kanila yung tinatawag na tasaddur. ah, 'No, yung sila yung nagpapakita na parang, inilalagay nila yung sarili nila sa posisyon na hindi naman nararapat yun sa kanila. O itinatawag nila sa sarili nila yung, yung, katayuan na hindi naman yun nararapat sa kanila bilang isang, tao na hindi gano'n natuto o nakapag-aral sa relihiyon, 'no. So, paano ba? Paano natin susolusyunan o paano ba natin, papayuhan yung mga ganitong mga individual siya? Kanina kasi pinag-usapan natin ay, yung resulta, epekto ng ganitong klase ng pagkakalap ng kaalaman. Eh, paano naman itong mga ganitong mga tao na, nagkaroon ng pagsasaliksik ng kaalaman sa, mababang antas pa lamang ngunit nagkakaroon na ng tasaddur sa mga bagay-bagay. Ano ang maipapayo mo dito?
Subhanallah. So, unang-una sa lahat, tayo ay mga Muslim na nagpapayuhan. Yes. Oo. So, kasama sa pagiging Muslim natin, pananampalataya natin, kung may nakikita tayong pagkakamali sa ating kapatid, dapat Mm. nating ipaunawa sa kanya na yan ay mali. Mm. Yan ay salungat kung ano yung tamang turo ng ating relihiyong Islam. Mm. So, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tingnan niyo kung gaano kaganda yung hikmah, Mm. kung paano siya magtama ng mali. Mm. Isang lalaki, Mm. pumasok sa masjid, Mm. umihi sa gilid ng masjid. Yes. Nagalit ang mga sahaba. Mm. Gusto nilang bugbugin, Oo. suntukin ang lalaking ito. Oo. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong gawin, huminto kayo. Mm. Subhanallah. Kung titingnan mo, hindi agad sinabi ng mahal na propeta sa time na siya ay umiihi. Mm. Kasi maaaring maka-damage yun sa masjid o di kaya sa Mas kanyang sarili kumalat. o sa kanyang sarili. Mm. So hinintay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na makapagtapos ang lalaking ito. Pinagtapos muna niya sa ginagawa niyang Ah, pag-ihi. pinagtapos muna niya. Yung mga sahaba galit na galit, gusto na nilang kunin yung Bugbugin. lalaki, Oo. gusto na nila Tanggalin. tanggalin yung lalaki dun. Oo. Subhanallah. Ito talaga ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya yung modelo natin kung paano itama yung Qudwatun oo, hasanah. Eh. papaano itama yung mali. Mm. Pagkatapos ng isang lalaki, sinabi niya sa isang lalaki, "Alam mo ba na ang masjid na ito ay para sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala Mm. at hindi rito pinapahintulot ang pag-ihi." Mm. Subhanallah. Mm. So tinuruan muna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bago niya pagbawalan ang lalaki ito. Mm. So kung makikita natin, ito yung pinakamagandang gagamitin natin sa mga tao na ang akala nila ay nasa tama, yun Mhm. pala ay nasa mali. Mm. So babanggitin natin sa kanila yung tama, bago natin babanggitin sa kanila yung mali nila. Okay. Oh, ito yung hikmah talaga kung papaano magbawal ng kasamaan. Babanggitin natin yung kung ano yung tama, tsaka natin babanggitin yung kamalian nila. Mm. Sinabi ng isang lalaki, "Ya Allah, patawarin mo ako, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kalugdan mo kami at hindi Kalugdan mo ko. Oh. kalugdan mo ako at ang mahal na propeta hindi kasama ang kaniyang mga kasamahan." Subhanallah. So pinagbawalan niya ulit yung Mm. lalaki dahil mali yung Kanyang dua. Oo. mali yung kaniyang dua. So subhanallah. So sa mga ganiyang dalil, kailangan nating magkaroon ng ta'sil, na ang ibig sabihin ng ta'sil, kung magbibigay tayo ng kahit ano, fatwa, ah, opinyon o Mm. di kaya advice, Mm. kailangan bilang isang talibul ilm may alam kang dalil mula sa Quran, mula sa hadith, na doon mo huhugutin yung ibibigay mong advice. Mm. Huwag kang magsarili ng sarili Payo. mong advice Mm. na, ang nakikita ko sa mga ganyang bagay, ang opinyon ko sa mga ganyang bagay, pero ni isang dalil wala kang binanggit. Mm. Delikado yan kasi Mm. kasama yan sa tasaddur, Mm. yung mga ganyang bagay. Pero hangga't ang tao ay ginagawang gabay ang Quran, ang hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi hindi siya maliligaw inshallah. Subhanallah. Mashallah, tabarakallah. Pagdating naman sa usaping ekstremismo, at ito ay madalas nauugnay sa kawalan ng sapat na pag-uunawa at kaalaman Tama. at edukasyon. So, ano ba ang masasabi ni Sheikh, no? Bakit nahuhulog o madalas nahuhulog sa mga ekstremismong ideology ang mga individual na nagkulang ng Islamikong edukasyon? Unang-una, ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag nating ghulu. Mhm. Ang ghulu ay imma ifrat wa imma tafrit. Mhm. Yung sobrang pagkamuhi at sobrang pagmamahal. So tayo ay mga ummah na nandito sa gitna. Nandito lang sa gitna. Mm. Hindi tayo pwedeng Magmalabis? hindi tayo pwedeng magmalabis at hindi rin tayo pwedeng magkulang. Yes. Dito lang tayo sa gitna. Sa gitna. Oo. So yung mga taong nagmamalabis o di kaya nagkukulang, Mm. yun yung mga taong makikita mo talaga sa kanila yung pagiging mga terorismo, yung pagiging marahas na mga tao. Mm. Karamihan sa kanila, mas focus yung sinabi ng ating mga ulama, "Man kana ya'budullaha bil khawfi faqat, fahuwa khariji, fahuwa min al-khawarij." So, pag yung tao sinasamba lang niya yung Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng
takot siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang pagmamahal ha. Mm. Takot siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong mga taong ito dahil sa takot nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang maririnig mo sa kanila yung mga parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pagkamuhi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo maririnig sa kanila yung pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung awa ng Allah Subhanahu wa Mm. Ta'ala. Hindi mo maririnig sa Mm. kanila. Mm. Ha? So, dahil ito sa kanilang pagsamba kung papaano nila tratuhin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsasagawa nila ng mga pagsamba. Nag-focus sila Oo, doon sa mga bagay na yun. doon sa takot na yun. Takot na yun. Alam mo, kadalasan sa mga taong ang pakikitungo niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay halos lahat ay takot na takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadalasan sa kanila emotional at palaging galit. Mm. Kadalasan sa kanila. Mm. Subhanallah. Binabanggit yung mga aya na ayatul adhab, Mm. yung mga ayatul ghadab, yung mga pagkagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkamuhi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mm. yung mga ganyang bagay. So, ang pinakadahilan niyan ay mali yung pamamaraan niya at paniniwala niya Mm. kung papaano niya sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. May mga tao rin namang man kana ya'budullaha bil hubbi faqat fahuwa murji. At sino man yung mga taong sinasamba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagmamahal, walang takot kay Allah, pamamagitan lang ng pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay isang murji'ah. Mm. Katulad ng mga taong ito, nagkulang din sila, sinasabi nilang, kami ay naniniwala na kahit kami ay nagkasala, ay mahal pa rin kami ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi mababawasan ang aming iman, hindi Patak- mababawasan ang aming pananampalataya kay Allah, Oo. pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tayo bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa, para makaiwas tayo sa mga ganitong bagay, pagkatapos nating matuto ng tamang kaalaman, yung pamamaraan natin sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khawfi wal hubbi war raja. Bil khawfi wal hubbi war raja. Halimbawa, sinasamba natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay natatakot sa Kanya. Sinasamba natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tayo ay nagmamahal sa Kanya. Mm. Sinasamba natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil may minimithi tayo, may Inaasahan. inaasahan tayo mga gantimpala na nagmumula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. So, dito, magiging balanse yung pamumuhay ng isang tao. Mm. Hindi lahat takot kay Allah, hindi lahat pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. Bagkus titipunin mo ang mga bagay na ito at sa pamamarang iyon, magiging balanse ang iyong pamumuhay. At inshallah, mapapalayo ka sa mga terorista, mga taong masalimutang pamumuhay, Mm. puro galit, puro na lang yung Parusa. yung mga parusa, yung mga mukha nila, yung hindi sila makangiti, hindi sila makasmile dahil sa lahat na lang ng iniisip nila ay lahat na lang ay galit mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyadhan billah. Iyadhan billah. Nabanggitin niyo yung tungkol sa pagiging balanse. Bigyan niyo kami ng mas malinaw na pagtalakay, Sheikh. Ano ang tunay na turo ng Islam tungkol sa moderismo or pagiging balanse ng hindi pagiging sobra or extreme at hindi rin pagiging masyadong kulang na naging murji'ah na yung kanyang punto. Paano po ba ang pagiging wasatiya o pagiging balanse, moderate sa ating pananampalataya at pagsasabuhay ng Islam? Sinabi ng ating mga ulama sa aqida, kung gaano ka napapalayo sa sunnah, ganun ka napapalapit sa bid'ah. At kung gaano ka napapalapit sa sunnah, ganun ka napapalayo sa bid'ah. Okay, inshallah. So sa bagay na ito, makikita natin ang tanging solusyon upang maging ikaw ay nasa gitna ay panindigan mo kung ano yung pinanindigan ng mahal na propeta at mga sahaba ridwanullah alaihim. Gawin mo kung ano yung ginawa nila. Gawin mo kung isabuhay mo kung ano yung isinabuhay nila. Dito magiging nasa gitna ka. Kasi yung mga tao, halimbawa yung mga Khawarij, yung mga Murji'ah, yung mga Sufi, yung mga Asy'ariyah, yung mga lahat ng mga Ahlul Bid'ah, lahat ng yan ay bakit sila nalihis? Bakit sila naligaw? Dahil sa paglayo nila sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang mamuhay sa inyo ay makikita ang napakaraming pagkakawatak-watak. Fa'alaykum bisunnati. Kaya manatili kayo sa aking sunnah.
Yes. Manatili kayo sa aking sunnah. Upang manatili kayong waja'alnakum ummatan wasata. Mm. Ginawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay umma na nasa gitna. Mm. At ang nasa gitna ay kung ano ang pamamaraan ng mahal na propeta, pamamaraan ng mga sahaba. Mm. So ang utos ng mahal na propeta, pag nakita yung marami yung pagkakawatak-watak, marami yung mga sekta, yung mga grupo, manatili ka sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pasunnati al-khulafa ar-rashidin, Mm. al-mahdiyin. Mm. At manatili ka sa sunnah ng mga khulafa ar-rashidun. Mm. So Abu Bakar, Umar, Uthman at Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah Allah. Ta'ala alim. At ito, insyaallah ta'ala, magiging daan upang magiging isa kang klaseng tao na moderate, no? At katotohanan, Sheikh, no? Ang pagiging moderate ng isang Muslim ay ibig sabihin ay pag-follow niya sa tunay na Islam at ng sunnah ng propeta. Kapag ang isang tao naging extremist, walang kapayapaan sa puso niya. Kaya na dayyaku rahmatullah al-wasi'ah. Ginagawa nilang masikip yung awa ng Allah na malawak. At kapag namang masyado kang kampante, ay pinaka-listen lang sa'yo, hindi ka na magsasala. At pag kinausap mo siya, sabi niya, "Wag mo akong i-judge, hindi mo alam, nasa puso ko." 'Di ba? Kasi hindi ako nagsasala, hindi siya nagsasala. Importante naniniwala ako kay Allah. Depende lang sa Oo, intention sasabihin niya, depende sa niyya. depende sa niyya. Hindi mo alam, nasa intensyon ko 'yan. Oh. So, nagiging gano'n yung klase ng tao at ito ay kawalan, kaligawan sa kanyang pananampalataya. Alhamdulillah sa mga pahayag na ito at insyaallah ta'ala hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala gabayan ng mga kamusliman lalo na mga kabataan. O, panghuli tungkol sa mga kabataan, Sheikh. Mahalaga ngayon ang pagkakalap ng kaalaman tulad ng kumbaga mas lalo pa sa panahon natin na ngayon na ang pagsasaliksik ng tamang kaalaman ay napakaimportante. Ano ang maipapayo ninyo sa ating mga kabataan, sa mga shabab tungkol sa pagbibigay importansya nila sa pagkakalap ng kaalaman upang maisabuhay nila ng tamang Islam? Kasi napakaraming fitna, napakaraming pang-iengganyo tungo sa kaligawan. Nandito hindi lamang yung kaligawang akida, kundi pati din ng mga kaligawang dulot ng sekular na pananaw tulad ng mga liberalism, tulad ng mga feminism, tulad ng mga pagsulong ng mga maling mga gawain, no? So, ano ang mapapayo ninyo sa ating mga kabataan? Subhanallah. Unang-una sa lahat, ang payo sa mga kabataan, lalo-lalo na sa ating mga sarili, ay ang katakutan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. Bakit? Dahil sa kabilang buhay, itatanong sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang edad kung saan ikaw ay nasa edad ng mga kabataan. Mm. Ganun ka importante ang mga kabataan. Tatanungin ka sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan mo iginugol ang oras mo nung ikaw ay kabataan. Subhanallah. Hindi ka tatanungin nung bata ka, hindi ka tatanungin nung tumanda ka na. Tumanda ka na. Nung kabataan ka pa tatanungin ka doon. Subhanallah. Kaya dapat nating katakutan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit pinili niya ang edad na ito? Dahil ito yung sinasabi ng ating mga ulama, ito yung pinakamainam na pamumuhay ng isang tao dito sa mundo. At ang pinakamainam na ito, dapat mong gampanan at maisagawa ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga panahong ito. Na ikaw ay kabataan, ikaw ay malakas ang pangangatawan, maganda ang pag-iisip, na ikaw ay kayang-kaya mo kung ano yung mga gusto mong gawin. So sa panahong ito, pumasok yung mga fikra, yung mga fikra ng mga Yahud na dapat iiris yung mga natapos ng mga kabataan sa Islam upang makalimutan ng mga kabataan ngayon kung sino talaga yung mga taong nagtaguyod ng ating relihiyong Islam. Kung titingnan natin sa history, sa tarikh, kung titingnan natin, ang karamihan sa mga taong nagtaguyod ng ating relihiyong Islam ay kasama sa mga kabataan. Subhanallah. Subhanallah. Abdullah bin Abbas, Yes. radiyallahu anhu, naging mufti ng Madina. Yes. Ilang taon? 16 years old. Mashallah, tabarak. Bata. Yes. Isa sa mga sahaba ridwanullahi alaihim. Naging commander ng lahat ng mga sahaba. Ilang taon? 17 years old. Tapos nasa ilalim niya, nasa mga sundalo niya si Abu Bakr, si Umar, si Uthman, si Ali. Subhanallah. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Tapos yung mga kabataang halimbawa na lang, yung si Imam Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Kailan siya nagsimulang magsulat ng Sahih al-Bukhari? 16 years old.
kabataan. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Lahat ng mga taong may pangalan at naitaguyod ang ating relihiyong Islam ay nasa edad ng kabataan. Mm. Zumbi, rahmatullahi alayhi. Ngayon, subhanallah, sino yung pinakakauna-unahang mga taong nagpalabas ng Zumbi? Na kung saan gusto nilang baguhin yung pananaw ng mga tao. Sino? Yung mga Brazilian sa Amerika. Bakit? Dahil diyan mismo pinatumba ni Zumbi, rahmatullahi alayhi, ang kanilang gobyerno. Pinatayo ang La ilaha illallah sa Brazilian. Sa loob ng 40 taon, pinatayo ang La ilaha illallah Masya sa Allah. pamumuno niya. Ilang taon? Si Zumbi, rahmatullahi alayhi, 22 years old. Mhm. Napakabata. Yes. Subhanallah. Mm. Pero kung titingnan natin, gusto nilang takpan yung mga nagawa ng mga kabataan Mm. upang hindi tayo Hindi natin gayahin, gayahin. upang Mm. hindi tayo manindigan sa ating relihiyong Islam. Mm. Kasi alam nila pag yung mga kabataan, sila yung nagsagawa, wallahi, may magandang resulta yan. Mm. May magandang resulta yan. Pag sila yung gumawa, pag sila yung kumilos, may magandang resulta yan. Subhanallah. Subhanallah. So, dapat nating ipaalala sa mga kabataan na napakalaki ng responsibilidad natin sa ating relihiyong Islam na nasa ating mga balikat na dala-dala natin hanggang ngayon. Mm. Dala-dala natin hanggang ngayon. So, kailangan maunawa natin yan. Kailangan ipaunawa natin yan sa mga kabataan. Ipaalam natin yan sa mga kabataan na hindi lang pala pagbabarkada, pagkikipagkaibigan, pagbabasketball, hindi lang pala ang mga bagay na ito ang dapat na asikasuhin ko kasi may mas malaki palang dapat kong asikasuhin. Yun yung relihiyong Islam. Dapat Subhanallah. nilang maintindihan 'yan. Dapat nating ipaunawa sa kanila na ito talaga yung dapat nating gawin. Mm. Tingnan yung isa sa mga sahaba, natandaan ko rin yung isa sa mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sa panahon na sila ay nakikipagdigmaan sa Rome. Mm. So ang kasama sa mga pamamaraan nila sa pagkikipagdigmaan ay yaong tinatawag nilang mubaraza. Eh, Bago sila tuluyan bago sila tuluyang maggira, oo, yung dalawang panig na yon, eh duel. oo, may lalabas munang isang lalaki dito at isang lalaki dito Oo. kung saan titingnan kung sino yung mas malakas dito. Magduduelo sila. Magduduelo sila. Mm. So, nung lumabas yung isa sa mga sundalo ng Rome, Mm. napakalaking napakalaking lalaki, napaka-maskulado yung katawan. Imagine mo Spartans, ano? Oo, napakalaking mama talaga. Talagang yung pagmumukha talaga ay talagang mamamatay tao. So, sa pamumuno ni Abu Ubaidah radiyallahu anhu, tinanong niya yung mga sahaba, Mm. sino yung may tapang na kayang harapin ang lalaking ito? Mm. Walang ni isang makasagot. Mm. Kasi talagang malaking Malaki. lalaki yun. Oo. Talagang mamamatay tao yun. So, nung wala nang makasagot, tumayo ang isang binata. Isang binata, Oo. 16 years old, na hanggang ngayon ay hindi pa kilala ang pangalan. Syabong majhul. Hanggang ngayon ay hindi pa kilala kung sino ang lalaking ito. Walam yudkar fil hadith. Lam yadhkar. Mm. Tumayo ang lalaking ito. Ana lahu ya Aba Ubaidah. Masya Ako, sabi ni Abu Ubaidah, ako, kaya kong harapin ang lalaking yan. Mm. So binaliwala ni Abu Ubaidah kasi 16 years old lang to eh. Mm. Payatot Mm. na bata. Mm. So tinatanong niya ulit yung mga sahaba, sino yung may tapang na kaya niyang harapin ang lalaking ito? Mm. Walang makasagot yung bata. Sinasabi niya, ana lahu ya Aba Ubaidah. Mm. Nung wala nang makataas ang kamay, sabi ni Abu Ubaidah, ikaw na yung pumunta sa kanya. Mm. Nung pagtalikod ng bata, hinarap niya sa Abu Ubaidah, sabi niya, ya Aba Ubaidah, inni azimun ala shahada. Abu Ubaidah, sigurado akong magkakamit ako ng shahada ngayong araw na ito. Mm. Masyashahid na ako sa araw na ito. Mm. At ano yung gusto mong ipadala kong na salita na mula sa inyo para sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa paraiso? Ano ang gusto mong salitang ipadala ko sa kanila? Mm. Subhanallah. Inni azimun ala shahada. Umiyak si Abu Ubaidah radiyallahu anhu kasi parang yung batang yaon hindi niya intensyon yung manalo sa laban. Ang intensyon niya pumunta agad sa paraiso. Mm. Subhanallah. Pumunta agad sa paraiso. Yun yung naintindihan ni Abu Ubaidah. Sabi ni Abu Ubaidah, sabihin mo sa kanila ang assalamualaikum. Sabihin mo sa mahal na propeta ang assalamualaikum at sana ay gantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang pagtatarbiya sa atin.
Subhanallah. At tumalikod na yung bata, humarap sa kaniyang kalaban at unang tagpo pa lang nila ay naputulan na ng ulo ang lalaking yaon. Yung taong mamamatay tao, naputulan na ng ulo at umabot ng 10 lalaki bago siya nasyahid. Subhanallah. Subhanallah. So, yun yung mga kabataan sa kapanahunan ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Alam nila kung ano yung dapat nilang Mm. ano yung dapat nilang gawin, ano yung dapat nilang panindigan, ano yung ano ba yung ano yung mga responsibilidad na nasa balikat nila. Yung isa sa mga sahaba, tingnan mo yung isa sa mga sahaba. Mahirap, walang bahay, walang makain, Mm. walang masilungan. Mm. Yung mga damit niya, sobrang luma na yung mga damit niya. Mm. Isang araw, nakasalubong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mm. So naawa ang mahal na propeta kasi walang makain, walang matirahan, walang masilungan, Mm. walang maayos na damit. Mm. Tinanong ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Salni, humingi ka sa akin. Mm. Ano yung gusto mo? Mm. Hingiin mo sa akin, hilingin mo sa akin kung ano yung gusto mo." Mm. So dahil naawa ang mahal na propeta sa kalagayan ng isang binatang ito, nag-isip ang isang binata at sinagot niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Mashallah. Gusto kong maging kasama kita sa paraiso. Mashallah. Subhanallah. Sigurista, no? So, ang expected ng mahal na propeta na sasabihin niya, gusto ko ng bahay, damit, pagkain, Mm. pamilya. Mm. Siniguro niya yung dyan Oh, niya. pero yung sinabi ng batang ito, yung binatang ito, as'aluka murafaqataka fil jannah. Mm. Gusto kong maging kasama ka sa paraiso. Mm. Allahul musta'an. Mm. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Awala ghayra dhalik?" Wala bang maliban diyan? Wala na bang ibang hihilingin maliban diyan? Mm. Sabi niya, wala na. Subhanallah. Mm. So yung pagiging yung buhay ng isang Muslim talagang hindi mutaallik sa dunya, hindi koneksyon sa dunya, Mm. doon sa kabilang buhay. Mm. Ito yung mga sahaba, ito yung mga kabataan sa mga sahaba at napakarami pa sa mga sahaba kung babasahin lang natin yung mga history na halos lahat ng 130 plus ng mga sahaba ay lahat sila ay binata. Mga shabab. Shabab, karamihan sa kanila ay mga kabataan. Even yung pumatay kay Abu Jahl. Oo, Eh, karamihan sa kanila, oo. karamihan sa kanila ay mga kabataan. So kailangan natin ipaunawa at ipaintindi at ipaalala sa ating mga kabataan sa panahon ngayon na may mas mabigat kayong dala-dala. Ito Mm. yung relihiyong Islam. Mm. Allah Subhanallah. Ta'ala. At bahagi pa rin tayo ng mga shabab, hindi pa, Sheikh? Ah, Hindi pa tayo napabilang sa mga shuyukh, tama? kasi kung napabilang ko, Sheikh, hindi ako makakarating dito. Ibigay naman ng Allah ang mabuti sa ating lahat. So punta tayo, inshallah, sa susunod natin na segment at ito ay ang tanong ng bayan. Okay, so alhamdulillah, ngayong oras, itong segment na ito ay bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga audience para magtanong, inshallah ta'ala, sa ating butihing Sheikh tungkol sa isang katanungan. At sisimulan natin sa mga kalalakihan or kababaihan. Babae tayo ngayon? Okay, so sino sa pababae? Okay, sa mga lalaki. Malinaw siguro. Okay, so wala magtatanong sa mga babae? Wala bang nahandang magtatanong sa kanila? Wala. Okay. Sige. Sa mga lalaki. Ako na lang siguro, Amir. Sige. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kanina, Sheikh, napansin natin or narinig natin kanina na parang sinabi natin na hindi naman siguro sa bawal na makinig sa mga YouTube, sa Facebook, no? Ang tanong natin is, paano natin makikilala? No, kasi ngayon ang gusto lang ang parang nakasanayan natin is yung social media. So nakakarinig tayo ng mga iba't ibang mga ulama daw, yung iba nagiging umaastang ulama na hindi naman. Paano natin makikilala kung sino itong papakinggan natin sa Facebook, halimbawa? Paano makikilala? So yung parang tinatanong dito siya kaysa paano makikilala kung ang taong ito ay karapat-dapat na Pakinggan. tungkol sa isang bagay na tungkol sa Sa panahon ng social media,
parang alam na natin kung sino yung mga ulama na karapat-dapat pakinggan. Kilala natin kung sino yung mga ulama natin na kung saan huwag kang magdepende kung sino yung sikat. Huwag mong idepende yung pakikinig mo sa kanila na pakikinggan ko ito dahil sikat ito. Hindi. Tingnan mo. Yung karamihan sa ating mga ulama, lalong-lalo na sa ating mga maranaw, kilala natin kung sino-sino sila. Kilala natin kung sino-sino sila. Sina Dr. Farooq, Dr. Abdullah Al-Quzbari, sina Dr. Muhammad Ata Abdul Karim, sina Nasruddin Abdullah, sina Abdullah Idris. So, parang kilala na natin sila sa social media, sa larangan ng social media. Parang kilala na natin sila. So, pinakamainam ha. Huwag kang makinig sa mga kabataan ng mga ulama. Ako na yun. Hindi yun yung ibig sabihin ko. Huwag kang makinig sa mga taong kulang pa yung experience, kulang pa yung kaalaman. Mas mainam na doon ka makinig sa mga kibarul ulama, doon sa mga matatandang ulama, doon sa mga may experience na mga ulama. At binanggit ng ating mga ulama na kung ang isang tao talaga ay kahit nasa murang edad pero may kaalaman naman, hindi masamang makinig sa kanila. Pero mas mainam pa rin na pakinggan ang mga matatandang mga ulama, mga kibarul ulama. Yung mga senior natin, sila yung ano. Kasi ngayon, karamihan ngayon, nagbibis sila kung sino yung sikat. Ito, isa sa mali. Mali talaga to. Binibis nila yung pag-i-invite ng mga seminar, kung sino yung sikat, kung sino yung maganda yung pananalita, kung sino yung nagbibigay at nagpapalambot ng puso. So, yun yung pinipili nila. May pangalan, may mga ganyang bagay. So, ito ay maling pamamaraan kung sino yung talagang pipiliin natin na makapagturo sa atin ng ating relihiyong Islam. So, huwag kayong mag-base kung ito ba ay sikat, ito ba ay ganyan, ganito. So, dapat alamin natin kung sino yung talagang may mga pinag-aralan at kilala natin sa mga ulama ng mga maranaw, kilala natin kung sino sila sa social media. At yung mga ahlul bida, parang kilala na rin natin kung sino-sino sila. Dahil halos lahat naman ng mga ulama ng mga maranaw, pinopost nila yung mga ulama ng mga ahlul bida, yung mga ulama ng mga ligaw na kailangan nating iwasan. So kilala natin kung sino sila. So ang mizan o di kaya ay ang ibra natin dito ay titingnan natin kung siya ba talaga ay nagtuturo ng Quran at Hadith. Hindi ng kanyang sariling opinyon. Kasi pag yung alim nagtuturo ng sariling opinyon niya, lumalabas na sa pagiging alim. Kasi magiging alim ka kung alam mo yung mga dalil sa Quran, ay alam mo yung mga dalil sa Hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ang pinakamainam kung sino yung mga ulama na binabanggit yung nasa Quran, binabanggit yung nasa Hadith, doon ka mag-focus sa mga taong yun. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga huwag kang gumaya sa mga taong, ay, pakikinggan ko si fulan kasi ang sarap niyang pakinggan, umiiyak. Di ko alam kung gwapo ba. Dahil sikat, dahil sumisigaw, dahil ganyan ganito. So, huwag ganon. Ang tingnan mo yung talagang may ilm, talagang may kaalaman sa ating relihiyong Islam. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so meron pa bang ibang mga Yes, sir. Okay. Ano bang may papayo mo ya Sheikh sa mga talibul ilm na sa ano pa lang sa level pa lang na nasa basic pa sila, nandiyan na sa kanila yung taassub o yung pagiging fanaticism? Alam nyo, binanggit ng ating mga ulama, ang Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, binanggit niya na ang pangkat, level ng pagsasaliksik ng kaalaman ay nasa 3. Unang level, na una kang magsasaliksik ng kaalaman ay para bagang nararamdaman mo na may kaalaman ka na. Ikaw na ay may kaalaman, ikaw na ay may knowledge. Alam mo na ang lahat ng bagay. So yun yung unang bagay na mararamdaman mo. So dito ka sa level na ito, normal lang na magkakaroon ka ng ta'assub, magkakaroon ng takabbur. So pag hindi ka nagpatuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman, mananatili ka sa unang level na yan. Na kung saan ito ay hindi maganda. Kasi mararamdaman mo na parang lahat na lang ng bagay ay alam mo. Parang lahat na ng bagay ay kaya mo. So pangalawang level, pag nagpatuloy ka sa pagsasaliksik ng kaalaman, ay parang nandoon ka na sa level na nagdadalawang isip ka na kung alam mo ba talaga o hindi.
So, yung pangalawang level, kung alam mo na ba talaga o hindi, maganda yung sitwasyon na ganung sitwasyon. Kasi matatakot ka, magkakaroon ka ng pangamba kung alam mo ba talaga 'to o hindi. So, ang pangatlong pangkat, sinabi ng ating Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, 'pag nandun ka na sa pangatlong level ay mararamdaman mong para kang walang alam. Wala kang alam. Subhanallah. Tingnan mo yung isang lalaki, pumunta kay Imam Malik rahmatullahi alayhi, may dala-dalang, 40 na tanong at 4 na tanong lang ang kaniyang nasagot. At ang natitira, 36 na tanong ay hindi niya nasagot. Ang isinagot niya sa 36 na tanong ay, "Wallahu a'lam. La adri, la wallahu a'lam." Subhanallah. Kasi may 'pag humantong ka na sa level na para bang hindi mo alam ang mga bagay na ito, doon ka na magkakaroon ng wara. Doon ka na magkakaroon ng parang umiiwas ka na sa mga bagay na alam mong maaaring magkamali ka, alam mong nandun na yung pag-iingat talaga, mas maingat ka na talaga. So yun yung mga palatandaan na sila ay mga maalam na mga tao. At yung pag-iingat na yun, dulot yun ng pagkakaroon mo ng kaalaman. Oo. Hindi dahil hindi nila alam, kundi dahil nangangamba sila, natatakot sila, nag-iingat sila sa bagay na So yun. dahil sa pagkakaroon nila ng kaalaman, mas na-realize na ano yung bigat na Mm. pwedeng maging kasalanan Ah. nila kapag nagmalabis sila sa mga bagay na hindi pa nila natututunan. Tama. So ang payo ko sa sarili ko at sa mga katulad ko na bagong nagsasaliksik pa lamang ay matuto tayong magsabi ng hindi ko alam. Dapat nating matutunan ang salitang hindi ko alam. Pag may itinatanong sa iyo ang mga tao na fatwa, mga hatol patungo sa ating relihiyong Islam, kung nagdadalawang isip ka sa mga dalil, kung wala kang mailabas na dalil, huwag mong gamitin ang sarili mong opinyon, sabihin mo ang hindi ko alam. Tapos ang usapan. Allah Ta'ala alam. Mashallah. Okay, so may panghuling katanungan? Opo. Assalamualaikum, Chef. Nabanggit mo po kanina na patungkol sa mga ahlul bid'ah. So, ang katanungan ko po is patungkol po ito sa Maulidun Nabi nung nakaraan, kung saan may mga di natin maiwasan na isa sa mga kapitbahay natin gumagawa ng Maulidun Nabi. Isa yun sa mga bid'ah na hindi ginawa ng Rasul. So, ang katanungan ko po is nagkakasala po ba ako na pinata kasi hindi ko masabi sa kanila na yun ay kasalanan o yun ay isang bid'ah dahil sila ay mas nakakatanda sa akin. Tapos ang sa tingin ko naman, sa akin naman is parang respeto ko na din sa kanila kasi na mas nakakatanda sila. So nagkakasala po ba ako doon? Bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Kung hindi mo sila pinagbawalan dahil respeto, nagkasala ka. Dahil sa Islam, walang respeto, walang mujamala sa ating relihiyong Islam. So ang respeto kasama sa mga mujamala yan, na irespeto mo kami, sumabay ka sa amin, sabayan mo kami. Yung mga ganyang bagay hindi nararapat sa isang Muslim. Pero kung hindi ka nagbawal sa kanila dahil natatakot ka, nangangamba ka, hindi mo kaya, na baka mapagalitan ka lang, baka baka mapahamak ka lang, nagbigay ng guide ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung papaano natin ipagbawal yung mga bawal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ang sino man ang makakita sa inyo ng munkar, yung mga masamang gawain, ay gawin niya, ay ipagbawal niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kung hindi na kaya, fa in lam yastati' fa bilisani. Kung hindi mo kaya sa pamamagitan ng iyong kamay, sa pamamagitan ng iyong dila, sabihin mo sa kanilang ito ay masamang gawain. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. At kung hindi naman niya kaya yung kamay, sa pamamagitan ng kanyang kamay, sa pamamagitan ng kanyang puso, na itatak niya sa kanyang puso na ito ay masamang gawain at ito ay talagang ayaw niya. Alam niya na ito ay masamang gawain. Wadhalika adhaful iman. At yun yung pinakamahinang iman. Yung dito lang sa puso. Yun yung pinakamahinang iman. Wala nang mas makakahigit pa. Yun yung pinakamahina talaga. At sino man ang taong may nakitang mungkar at hindi pa napaloob sa kanyang puso, ano masasabi mo diyan? Yung taong na dito lang nagbabawal sa kanyang puso ay pinakamahinang iman. Paano pa kaya yung taong hindi niya naramdaman sa kanyang puso?
So, sa atin wala ring mujamala, yung tinatawag nating, sabayan ko na lang sila kasi respeto ko na rin sa kanila kasi matatanda na. Hindi, magkakasala ka kung yan yung dahilan mo. Pero kung ang dahilan mo hindi ko kaya kasi baka magkagulo kami, kasi baka magkaroon kami ng alitan, magkaroon kami ng, hidwaan o di kaya mga ganitong bagay, puwede naman kung yun yung kaya mo. "Wadhalika ad'aful iman", yun nga lang yung pinakamahinang iman na meron ka. Wallahu ta'ala a'lam. So, hindi natin dapat unahin yung pakikipagmabutihan, Hmm, yung mujamala, kung ang usapin ay tungkol sa hmm, kamalian at kaligawan sa ating relihiyon. tama. Walang mujamala sa isang bagay na masama o hindi ka pinahintulutan sa ating relihiyon. Mashallah. Meron pa ba tayong sunod na katanungan? Opo. So, Sheikh, may nagpadala po na tanong dito. Ang tanong po niya is, ano po ang pinakamalaking challenge ng kabataan ngayon at paano nila ito malalampasan? Ang pinakamalaking challenge ng kabataan ngayon ay social media. Kung may nasisira sa mga kabataan ngayon, 90% na nasisira sa kabataan ngayon ay dahil sa social media. So kasama sa pinakamalaking solusyon kung paano nila ito malalagpasan ay ang pag-aasawa. Pag-aasawa. Ito yung pinakamalaking solusyon nito. Mag-asawa ka. Kasi yung social media, lahat tayo nakakaalam nito. Wala tayong takas sa mga kasalanang nakikita natin sa social media. Nakakita tayo ng mga taong, mga babaeng nakahubad, mga babaeng ganyan-ganito, nakakita tayo ng mga haram, nakakarinig tayo ng mga haram. So, talagang malaki yung Impact. yung impact sa atin 'yan. Lalong-lalo na 'pag ikaw lang sa loob ng kwartong wala nakakakita sa'yo, walang nakakarinig sa'yo. Wallahil azim. So kung ikaw ay binata, ang pinakamainam na solusyon niyan ay pag-aasawa. Kung ayaw mong mag-asawa, tumigil kang mag-Facebook. So, ibig sabihin 'pag binata ka bawal ka mag-Facebook? Hindi naman bawal, umiwas ka lang. Pero hindi mo talaga maiiwasan 'pag pumasok ka sa mga reels na 'yan, hindi mo talaga maiiwasan. Kasi yang reels na 'yan, may may simula pero walang hantungan. Hindi magtatapos 'yan. Patuloy kang mag-i-scroll na mag-i-scroll, mag-i-scroll hanggang mai-load ka. Patuloy kang ganyan, ganyan, ganyan. So, yun yung pinakamalaking challenge nating mga kabataan, social media, at ang pinakamalaking lunas, solusyon nito ay ang pag-aasawa. Insha'Allah. Mara yakum. Mashallah. So, alhamdulillah, ang pag-aasawa ay kabilang sa mga proteksyon at pangangalaga sa isang Muslim o ng isang Muslim sa kanyang sarili at sa ating community, no? Pinakamalaking in general na napapangalaga ng pag-aasawa ay ang community. So, inshallah ta'ala, sana ay ang mapaalalahanan nito yung mga kabataan kasi nagiging normalized na, Sheikh, itong mga nakikitang haram na para bagang normal na lang na nakikita. Waliyadu billah. Ito nangyayaring problema sa atin ngayon. Parang normal na lang na nakikita natin yan, so it's okay. Hindi na nararamdaman ng mga syabab ngayon na ang haja, yung pangangailangan na magmadali sa pag-aasawa kasi parang normal lang. Nakita mo yan, normal lang. Pero po, hindi yan normal. At hindi ka nag-iingat, yan ay unti-unting kumakain sa iyong puso at unti-unting ilalayo ka sa tunay na pagsunod sa Islam. So alhamdulillah, sinong susunod na tanong? Pangalawang tanong, ano-ano mga paraan upang mapigilan ang pagkalat ng ekstremismo na nakaugat sa maling edukasyon? Hindi ba yun natanong kanina? Parang kasama na rin yan. Ulit yung tanong? Ano-ano ang mga paraan upang mapigilan pagkalat ng ekstremismo na nakaugat sa maling edukasyon? Ang siguro sinasabi ni Sheikh Ahmad is natapik to kanina. Yes, no? Kanina Parang ay pumasok yan. tinalakay yan. Yes, nakatanungan. Please, next question na lang. Yes. Okay. Last na tanong, ano po ang pinakamahalagang goal ng pamilya sa paghubog ng mga kabataan ngayon? Yes. So ngayon ang ano naman ang gampanin magiging kumbaga tungkulin, no, Ng ng magulang. mga magulang doon sa kanilang mga anak pagdating sa Islamikong edukasyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
o kayong mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Kasama na rito ang ating mga asawa, kasama na rito ang ating mga anak. Mm. So dito, sa relihiyong Islam, inobligado sa'yo na pangalagaan ang iyong pamilya. Hmm. Sa anong paraan? Pangalagaan sila mula sa mga makamundong bagay. Pangalagaan sila mula sa mga fitna. Pangalagaan sila mula sa mga maling aral, maling turo. Dahil pag hindi mo sila pinangalagaan mula sa mga bagay na yan, nara, ang magiging hantungan nila ay impyernong apoy. Subhanallah. Subhanallah. Kaya nga, direktang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qu anfusakum ahlikum nara." Direkta na sinabi niyang, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa apoy ng impyerno. Hindi niya sinabing mula sa mga makamundong bagay, mula sa mga syahawat, mula sa mga syubhat, mula sa mga mungkarat. Hindi niya sinabi yung mga maling gawain. Direkta niyang sinabi yung magiging gantimpala ng taong hindi niya napangalagaan yung Islam. Mm. Kasi lahat ng bagay na ipinagbawal sa ating relihiyong Islam, kailangan nating iwasan. Yun lang yung paraan. Ano mang magdadala sa iyo sa impyerno. Ano mang magdadala sa iyo sa impyerno, yun yung iwasan natin. Kaya direktang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nara, dahil lahat ng gawain na maaaring magdala sa iyo sa impyerno Mm. ay kailangan mong iwasan. Yun ang iwasan. Yun yung iwasan. Mm. So obligado sa magulang na panindigan niya ang pagiging magulang niya, ang pagiging ina, ang pagiging ama Mm. sa kaniyang mga anak na Mm. kung saan ay ililigtas niya sila mula sa impyernong apoy. Yun yung pinakaunang purpose ng pagiging magulang mo. Yes. Yun yung pinakaunang hadaf. Yun yung pinaka-main talaga na dapat mong isapuso, isabuhay, dapat mong isipin na ang layunin ko dito sa mundo ay iligtas ang aking mga anak mula sa impyerno. Mm. Kasi yan yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Hindi yung ang layunin ko sa aking mga anak ay maging ganyan, ganito, kahit sila ay kumakain ng haram. Hindi, isipin mo yung kabilang buhay. Mm. Isipin mo yung kabilang buhay. Kasi akala nila is ginagarantiyahan kasi nila yung anak nila na kapag nalagay nila sa ganitong posisyon, ganitong edukasyon, magagarantiya yung success ng anak nila. Allahu Akbar. Pero hindi nila nalalaman na ang ginagarantiya nila ay isang temporaryo lamang Tama. na kasiguraduhan. At even if isigurado nila yung mapagtapos nila yung kanilang mga anak, Tama. bakit kapag nawala sila, masisigurado ba nila na yung anak nila ay mananatiling mayaman, may kakayahan? Dahil lang napagtapos sila sa pag-aaral. Pero ang siguraduhin ay yung mapupunta yung anak nila sa mabuti, sa pagsunod ng Islam at pag-iwas sa kasalanan at sa impyerno. Yun ang pinakamagandang pag-ingatan ng isang magulang. Tama. Inshallah. Subhanallah. Binanggit din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kullukum mas'ulun. Lahat tayo ay tatanungin. Mm-mm. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yes. Lahat kayo ay may minamanmanan. Yes. At yung minamanmanan nyo, kasama yung mga anak nyo, kasama yung mga asawa nyo, mga babae, yung mga bagay na yan, itatanong sa iyo sa kabilang buhay. Mm. Itatanong sa iyo ang iyong asawa, itatanong sa iyo ang iyong mga anak, Yes. paano mo sila tinarbiya, paano mo sila pinalaki, paano mo sila pinag-aral, paano mo sila tinuruan, yan, lahat yan ay obligado, At tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na yan. Mm-mm. Kung ang pagkain nga, nung panahon na kumain ng mahal na propeta at Abu Bakr at Umar sa iisang lamesa, nung kumain sila, sinabi ng ating mahal na propeta kay Abu Bakr at Umar, "Latus'alunna an hadha an-na'im." Itatanong sa inyo itong kinain nyo ngayon. Yung pagkain yun. Subhanallah. Itatanong sa iyo yung kinain mo. Kung saan mo ginamit yung lakas mo, after mong kumain, saan mo ginamit yung lakas mo? Mm. Ngayon, yung anak mo, itatanong din sa'yo. Kasi mas mahalaga yung anak mo kaysa sa pagkain na meron ka ngayon. Subhanallah. So lahat ng bagay itatanong sa'yo. Lahat ng biyayang ibinigay sa ng Allah subhanahu wa ta'ala itatanong sa'yo. Kaya napakalaki ng obligasyon ng mga magulang kung paano nila turuan o paano nila palakihin ang kanilang mga anak. Dahil pag ang kanilang mga anak ay hindi pumasa dito sa buhay, sa pamumuhay dito sa mundo, ay maaaring sila ay makasama sa mga taong yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Wallahi, tatakasan ka ng iyong anak sa kabilang buhay. Iiwan ka nila. Iiwan ka ng anak mo.
Kasi hindi mo siya tinarbiya sa relihiyong Islam. Hindi mo siya pinag-aral sa ating relihiyong Islam. Hindi mo pinatindi sa kanya kung ano yung pananampalataya, ano yung pagsamba, ano yung mga dapat niyang intindihin. Wallahu ta'ala a'lam. Mashallah. Alhamdulillah. Bago tayo magtapos sa ating usapin ngayong araw, ay maikling mensahe, Sheikh, tungkol sa ating topic ngayon, ang Islamic education crisis, ang kakulangan ng tamang edukasyon sa Islamikong pag-aaral. Ano ang maikling mensahe ninyo po na gusto ninyong iparating sa ating mga audience na nandito sa ating venue at ang ating mga virtual na mga audience? Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bilang panghuling mensahe, nagsabi ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Mananatiling may mga taong dala-dala nila ang relihiyong Islam. Mananatiling may mga taong itataguyod nila ang relihiyong Islam. Ta'ifa. Kahit hindi man sila marami dahil grupo lang sila, hindi sila karamihan, zahirin 'ala al-haq, pero mananatili pa rin sila sa katotohanan. So, magsumikap tayo sa panahunan natin ngayon na mapabilang tayo sa hadith na ito. Dahil sa bawat henerasyon, may mga taong pipiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan itataguyod nila ang relihiyong Islam. Kaya sikapin mong kasama ka sa mga taong ito na sinabi ng mahal na propeta ay sa bawat henerasyon, may mga taong pipiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala na itataguyod nila ang tamang relihiyon. Kaya sikapin mo na kasama ka sa mga taong ito. Ito yung huling payo na maibibigay ko sa inyo. Pero sa anong paraan? Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di. Iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay na ito na hangga't nananatili kayong nakakapit dito sa dalawang bagay na ito, hindi kayo maliligaw. Ito yung kitab Allah, ito yung Quran wa sunnati, at ito yung pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So pamamaraan yan, inshallah subhanahu wa ta'ala, mapapabilang tayo sa mga taong ito, nakakaunti lang yung bilang ng mga taong ito, na kung saan mananatili silang nasa tama, mananatili sila sa relihiyon ng ating relihiyong Islam, mananatili sila sa kung ano yung mga ipinag-utos at ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, paninindigan nila ang mga bagay na ito. Dahil nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang taong mamumuhay sa huling henerasyon na kasama na tayo doon ay para siyang nakahawak sa isang apoy dahil Nagbabaga. Jumur, Nagbabagang uling. nagbabagang uling, hindi lang nagbabagang uling. Apoy. Subhanallah. Paano ba yung sa Tagalog? Nagliliyap? Naglalagablab. Subhanallah. So ang point ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay talagang napakahirap panindigan ang katotohanan sa kapanahonang ito. So ang mga taong naninindigan ng katotohanan ay talagang mahigpit sa kanila ang kanilang ginagawa. Nagsasabar talaga sila. Nagtitiis talaga sila. So ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay mapabilang tayo sa mga taong ito. Amin. Na sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mananatili sa totoong Islam at sa katotohanan kahit anong paman yung nangyari biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Isang makabuluhan na naman, alhamdulillah, na episode ang ating natapos ngayong araw. At insyaallah ta'ala, samahan ninyo kaming muli sa susunod na episode ng ating programa, ang Detox, kung saan pag-uusapan natin insyaallah ta'ala ang mga issue, suliranin at mga banta sa ating ummah. Kaya sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat at ito ang inyong kapatid, Ustad Abdul Jabbar Ansaw Muntanir, at assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.